Naging kapanapanabik at mainit ang naging panayam ng ating mga kababayan sa The Hague nang makita nila sina Vice President Sara Duterte at Kitty Duterte. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag ang pagkakataong ito upang alamin ang pinakabagong impormasyon kaugnay sa pagkadetinen ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang panayam, ibinahagi ni VP Sara ang ilang mahalagang detalye, kabilang na ang proseso ng interim release o pansamantalang pagpapalaya sa kanyang ama habang patuloy ang paglilitis sa International Criminal Court (ICC). Ayon sa lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, kasalukuyan pa ring pinag-aaralan ng kanilang legal team kung kailan ihahain ang plea para sa interim release. Ipinaliwanag ni Kaufman na may 3 pangunahing salik na maaring makaapekto sa ganitong klaseng petisyon. 1. Risk of flight, ang posibilidad na tatakas ang akusado. 2. Risk of interference, ang posibleng panghihimasok sa mga saksi at ebidensya. 3. Risk of continued crimes, ang posibilidad na ipagpatuloy ng akusado ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon kay Kaufman, wala ni isa sa mga salik na ito ang makikita sa kaso ni Duterte, kaya't may karapatan umano itong maghain ng petisyon para sa kanyang pansamantalang pagpapalaya. Gayunpaman, hindi pa nila napagpapasyahan kung kailan ito opisyal na ihahain sa ICC. Dagdag pa ni VP Sara, umaasa silang may sasakatuparan ng interim release bago sumapit ang susunod na pagdinig sa ICC sa Setyembre. Samantala, ipinaabot din ni Kaufman ang kahilingan ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta at kritiko na huwag makialam sa legal na proseso sa ICC. Aniya, bagamat mulat ang dating Pangulo sa mga nangyayari sa politika ng Pilipinas, nais niyang hayaan ang korte na isagawa ang kanilang trabaho ng walang panghihimasok. Nang tanungin ang kalagayan ni Duterte sa detensyon, tiniyak ni Kaufman na nananatili itong in high spirits o mataas ang moral. Si Duterte ay kasalukuyang nakakulong sa Scheveningen Penitentiary sa The Hague dahil sa kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Sa huli, ibinahagi ni VP Sara na matindi na ang pananabik ng kanyang ama na makabalik sa sariling tahanan sa Davao City. Hello, ma'am. Papasok. Hindi siya papasok. Uy, ganda ni Katie. Wow. Ay, madam. Musta? Kumusta sulod, madam? Kumusta po? I'm here. Ano naman ako? Crowd Relations Officer. Mahirap talaga kung maliit. Okay naman, he is doing well. And he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. And he is happy to see us, his family. Medyo matagal po kayo ngayon. Meron pong mga situation sa loob na it's beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga ano. But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost for some things that happened inside, yes. VP, this is the first time na kompleto kayo, si Miss Hanelet, si Kitty, kayo po. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Patay! Nag-blush! Thank you. Bibi, Marlica po. Yes, Mama. Kumusta po si PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! And then Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga Na ano siya, na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready sa Ano sabi ng daddy? So ayun, I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Nice. May advice pa siya sa'yo?
Secret naman. May mga bilin About siya. boyfriend. May Na-shock ba mga siya? bilin siya, pero sa sunod na. Secret mo lang. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something Confirmation that of charges. yes, sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Pagyapon. Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, opo. Oo. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos pwede na akong umuwi. Vicky, something personal. Ano po yung reflections mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something you could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think the I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family. And for that, I feel like I am blessed. Bless. Yeah. Because at this point, he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah. Nice kayo. Yes, It's- actually, yeah. sad lang that it has Yeah. to happen inside. Yeah. ICC. Pero there I is decided that there is a I good should. side. It's But blessing. yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am? Everyday mo na Yeah. bisita? Oh yes. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So, he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters din. Yes. I told him of that. I told him that especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in The buffet kit. The buffet for people. there is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there para
for Nakoy the TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he's very happy and grateful to hear that. Hindi ka naman ba sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan mo kasi to kaya ako nandito dahil nakipag-unite ka sa Marcos. Wala. Wala. Nag-harmonize ka, ma'am. Ever since. Sorry. Oh, yeah. Yes. Oh, ever since, wala siyang That's nice. sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. At kayo nang mag-desisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala. Oh. That's good to know. Thank you. VP? I don't remember PRD na naninisi. Naninisi. Oo. Wala. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yes. He always says, Repeatedly. I did it for my country. The two boys po, are they coming? The Paulo and Baste, Yes, no? po. We're talking about Paulo and Baste. So, there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na naman na isa. So, as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the Campaign. VP, pardon me. I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang... of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release kasi may sinasabi po yung palasyo. Let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor. Yes. For the next 3 years. But with regards to what the palace said, ma'am, yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC, that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction sila. Wala naman po kami hinihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. Ma'am, I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC, yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided
if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are, what the government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, were your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep her private. Noted, ma'am. Thank you. Ma'am, how about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints? Sabi, legally sound daw po ito, legally sound. And Representative Zamora said may guidelines sa pag-liquidate ng confidential funds. Kung pwede man na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yun. So, Ilahan na naman. Ma'am, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? no. Like the Netherlands. I think she's okay. Yes! Wala siya jacket. Di na siya na tao. You're not cold? Oh, Bata pa naman siya Bata pa okay. And you are young, no problem. Ma'am, meron po kayong balak na assistant sa mga Filipinos na aresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office, the Office of the Vice President. Okay? VP, sorry. VP, may question lang po. VP, sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na mako-complete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. Or uwi na po kayo soon? Ayaw pa uli. I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. Yeah. And mako-kompleto na po ba yung legal team by then po? Or Nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't want to reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay. And they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. pero have you identified na po the Filipino lawyer in the team po? Sinong kinakausap po ninyo? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still Yes, the same? may message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and I did it for my country. yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the people to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilet at the UKT earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see them running, so We saw. We're Okay. afraid to run out of time. Okay. The visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Yeah. Final question na po siguro, VP, you come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics?
si dating Presidente Duterte, and you wouldn't have been here In this kind of circumstance. on this different circumstance. I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is, Baka tayo matumba. Okay na sila. Yan oh. Relax na, relax na. Okay na ma'am, okay na ma'am. Okay, relax na, relax. whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una ma'am, ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? Yes, ma'am. Yes, that's correct. Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike. Yes. And then Meron ding they metro, can ma'am. walk. Metro And also. metro. So that's 6 options for mobility. Correct. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk. So that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, just ko. Mahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. Mainit. So, alam mo yon. Tricycad lang, ma'am. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin. Sa Pilipinas. Yes, that's nako-compare mo. Yes. That's The the I have a question for Katie. Miss Katie, hello. Mahalika po. Ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always says, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he laughed, Kit, diba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. So another reason for him to come home to us. Yeah. Need to ano man tawag niya? Pinipigilan. Kilatisin, ma'am. Kilatisin. As a daughter, no, yung advices sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang kasing edad mo o mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kababayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and to take everything at my own pace. Sure. Are you gonna celebrate your birthday here, Kitty? Yes. Advance happy birthday and thank you. Thank you. Kitty, have you been to the tulips field? I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. So if you want, I can recommend the Tulip Barn. Yes, ma'am. The Tulip Barn. So Thank you. maganda. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Thank you. Love you, VP. Thank you, ma'am. Ma'am, support na gyud ni sa mo always and forever. Fresh lang kita always, ma'am. Love you, VP. Serave, ma'am. Ang pag-uusapan natin, nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo noong sapilitan nilang pinala ang ating presidente sa The Hague? Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Ang proseso po, sinabi ko nung isang araw, no, po pwedeng mag-apply for provisional liberty. Ang titignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot ng mga testigo, no? Tapos ang susunod na tanong, saan
kapag pwedeng sa Netherlands, pero syempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila, no? Bagamat, syempre, ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton Prison, no? Pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni Yes Bersamin. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa The Hague dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi rin po kami nagtataka, ES, na talaga hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayanang Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa The Hague? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao. No? Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tignan natin kung nandyan ba yung mga elemento. Unang-una, taong gobyerno ba lahat ng gabinete at ang presidente na nagkonsyabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot, oo. Element 1, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman pinakita yung warrant of arrest ng ICC. Pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC. Pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon, hindi makakaalis si Presidente doon sa Villamor. Kasi sa katutak na pulis ang naroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis doon sa Villamor. So, element number 2, present. At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na basihan ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero ang sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute na dapat yung unang-una humingi muna ng kooperasyon sa pamamagitan ng DFA ang ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. No? Unang-una, wala pang ang request na nagagawa ang ICC sa Pilipinas, ayan na sila, inaresto na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon na hiningi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol, no? Kasi walang red notice alert labang kay Presidente Duterte noong mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So baliwala yun. Parang ang Pilipinas, hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Ang sabi ng Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiral na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na re-repeal, no? At ang yan po ang Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng complaint for extradition ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag-i-issue ng warrant of arrest. Tapos, dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi, anong krimen na nagawa mo, at kung meron bang legal na basihan nga na para arestuhin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan, hindi po naging issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, diniretso nila sa ICC na hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po kung babasahin natin yung travaux préparatoire. Ano yung sabihin ng travaux préparatoire? Ito po yung proceedings
nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya linagyan niyang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman. Kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa, akusado ang isang tao sa isang karumalduman na krimen, gaya ng pagpatay ng mga Hudyo noong pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun? Kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot, para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakialam, malay namin kung paano ko nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sang-ayon sa batas na ng karapatang pantao. Kinakailangan, kung ikaw ay nais mong magbigay ng katarungan laban sa isang tao na gumawa ng isang karumalduman na krimen laban sa buong daigdig, yung pamamagitan ng pagkuha mo sa taong yun ay dapat nasa tama rin. Kaya nga, ginawa ng Rome Statute, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman at magkaroon ng tamang extradition hearing nang masigurado na walang paglabag sa karapatang pantao. At dahil hindi nga po yan nasunod, anong tanong natin? Nandyan ba ang legal na basihan sa pag-aaresto at pagpapapunta sa dahig ng presidente? Ang sagot, there was no legal warrant. Dahil nga po, ang warrant of arrest dapat pinapunta muna si Presidente Duterte sa harap ng lokal na hukuman nang malaman kung meron bang sapat na basihan na bigyan ng visa yung mandamiento de arresto na inisyu ng ICC. So mukhang ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. So talagang ito pong kaso laban sa mga taong gobyerno na nanghuli kay Presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na mayroong international crime na extraordinary rendition. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin sa mga lugar-lugar na po pwede silang matorture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga pulis na sakay ng eroplano at saka linagay sa hukuman. Ang tanong, paano yung mga tao ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Well, ang sagot po dyan, sang-ayon sa ating batas sa Pilipinas, kung matapos masabihan ang mga maestrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng maliti sa Pilipinas. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte, bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di pa natin alam. Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa Rome Statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC, bakit ang Pilipinas naman, i-honor yung immunity nila? Gayong pag nalaman na nila na illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanyang pagkatao, nagpilit pa rin sila, alam naman nila na sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. Paano natin sila makukuha? Well, kung kinidnap nila si Presidente at dinala sa dahig, anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong. Diba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan. Pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas, litisin at ikulong sa Correctional for Women, importante, igalang din nila yung karapatan ni Presidente Duterte at matapos mapruebahan na ang kanyang pagpapadala rito ay through kidnapping, arbitrary detention, dapat mag-order na palayain ang Presidente Duterte. Wala po akong linalabag. Statement of fact lang po yan. Kasi nga po, kung magpipilit tayo
ng tinatawag nating unilateral action, yung aksyon na sang-ayon lamang sa punto de vista ng isang partido, pwedeng gantihan yan nung kabilang partido na gagawin din niya kung ano yung gusto niyang gawin. No? Kaya nga po, dapat lahat sumusunod sa rule of law. At bagamat hindi pa nga nahahain yung issue ng pagiging illegal ng pag-aaresto ng Presidente Duterte, matapos yan, ang aking paninindigan bilang isang Pilipinong lawyer, kapag nasabihan sila kung paano at hindi sila nag-order na i-release ang Presidente, pati sila may pananagutan sa Batas Pilipinas. At huwag kayong mag-isip na palibasa, sibilisado mga Pilipino, hindi natin magagawa ang ginawa nila kay Presidente Duterte na pinakidnap nila si Presidente Duterte. Yun lang po. Wala pong krimen dyan dahil ang alam ko naman is the golden rule. Kaya nga po sinasabi ko, dapat daanin lahat sa batas, sa tamang proseso. Pero premature nga kasi hindi pa naman natin alam kung ano magiging desisyon ng mga maestrado matapos masabihan sila at mapruebahan na kinidnap na po ang Presidente Duterte. Muli po, importante na meron tayong karagdagang alam sa Batas Pilipinas at Batas Internasyonal dahil napakadami pong fake news na kumakalat ngayon. Both sides, pro and anti, ay nagsasabi na fake news yung kabila. Pero sa tingin ko naman, may sapat na katalinuhan ng taong bayan para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nagsisinungaling. At syempre po, ang kapangyarihan na matanggap ang impormasyon bilang katotohanan ay nakasalalay po nga po doon sa pagtanggap ng tao kung ano talaga ang katotohanan. Kaya ang karagdagang kaalaman, yan po ang sandata laban sa fake news. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kontrobersyal ang aking sinabi ngayon, pero bilang abogado sa Pilipinas, naninindigan po ako na yan po talaga ang krimen na nangyari. And let this be a warning to all na kapag nagbulag-bulagan doon sa krimen na ginawa kay Presidente Duterte, yan po isang basihan sa ating batas para maakusa rin bilang co-conspirator. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik sa Spokes Hour. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes Hari nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will ever love. Nandito lang po ako asylum seeker para wag ma-deport ng Marcos Jr. administration. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.